lang, eleksyon 2025 na. Ngayon pong araw, umarangkada na ang campaign period para sa pagkasenador at sa party list representative. Sinimulan na rin ng Commission on Elections ang pagpapatupad ng Oplan Baklas sa mga campaign material na hindi tama ang sukat o nasa bawal na lugar. Ang mainit na balita hatid ni EJ Gomez. Alas 3 ng madaling araw pa lang, nagtipon-tipon na ang mga kawani ng lokal na pamahalaan sa Quezon City Hall para sa briefing ng opisyal na pagsisimula ng Operation Baklas. Layo ng programa na alisin ang mga campaign material na inilagay sa mga ipinagbabawal na lugar at sobra ang sukat sa itinakda ng COMELEC. Isinagawa ang Operation Baklas sa lahat na 6 na distrito ng Quezon City. Sa District 1 na tinahak ang ruta mula City Hall, Quezon Avenue, Fernando Poe Jr. Avenue patungong EDSA pabalik ng City Hall, sangkatutak na campaign materials ang nabaklas. Historically, ang District 1, District 4, District 2 yung mga mararami. So yun yung ating tinutukan, and District 5 also. Kaya minabuti natin na marami yung create na grupo na magbabaklas ngayon ng mga illegal campaign materials. Karamihan sa mga nabaklas ay yung mga nakadikit sa mga poste ng kuryente o hindi kaya naman nakasabit mismo sa mga linya o kawad ng kuryente. Meron din mga nakalagay sa mga pampublikong kagamitan o pasilidad gaya ng street signs, traffic lights at signal posts. Mahigpit na ipinagbabawal yan base sa pamantayan ng COMELEC. Ayon sa Quezon City LGU, humigit kumulang 1,000 ang mga personnel na idineploy ngayong araw para sa pagbaklas ng illegal campaign materials. Sobrang dami niyan, pipilitin naming masala lahat, matanggal lahat ng mga illegal poster ng mga kandidato. Kaya marami tayong mga trucks na kukolektahin yan, itatago dito muna sa banda dito sa Quezon City Hall banda. Tapos later on, natin siya, tatapon talaga siya. Sa ating mga candidates, we need to abide doon sa mga COMELEC advices resolutions na dapat doon lang sa mga common poster areas and doon sa mga legal na areas and legal sizes ng ating mga campaign materials dapat ang kanilang mga ilalagay, and if ever na maglalagay sila sa mga illegal areas ay the Quezon City government is tasked to remove them. Sa Maynila, bumungad sa COMELEC ang ilang campaign materials na ikinabit sa mga kawad at poste. Mismong si COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang nanguna sa operasyon. May ilan pa rito, plastic ang ginamit na material. We would like to send a very strong message to everyone. Let us please respect the environment and let us please observe the rules and regulations of the Commission on Elections. Iniwasan munang tanggalin ng COMELEC ang campaign posters ng mga tumatakbo sa lokal na posisyon dahil hindi pa ito ang pakay nila. Sa March 28 pa ang simula ng campaign period para sa local candidates. Susulatan daw ng COMELEC ang mga kandidato at party list na illegal na nagkabit ng campaign materials at bibigyan sila ng 3 araw para kusang tanggalin ang mga ito. So ngayong pong araw na to, onwards, sisimulan na po namin ang i-issue ng mga notice sa kanila to remove the campaign materials. Sa ating pong rules, 3 araw, pag hindi tinanggal, election offense at disqualifikasyon ang haharapin po nila. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.